Ano ang malalim na kahulugan? Bakit kinakailangan nating mag-ayuno? Magandang araw ng Biyernes, mga masugid kong taga-subaybay ng programang ito. Dakilain natin ang Panginoong Diyos sa pagkaloob sa atin ng panibagong pagkakataon upang mamuhay sa kabanalan at pagmamahal. Bawat araw na pinapahiram sa atin ng Diyos, panibagong pagkakataon upang mas maging mabuti, iwaksi ang ating mga pagkakamali at punan ang ating naging pagkukulang sa nakalipas na araw. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. May aral tungkol sa pag-aayuno ang ating mabuting balita ngayon. Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan at nagtanong, "May araw ng ayuno kami at ang mga Pariseo, at wala bang pag-aayuno ang iyong mga alagad?" Sinagot sila ni Jesus, "Pwede bang magluksa ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo? Darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo, at sa araw na yun sila mag-aayuno." Kwaresma na naman, at muli nating naririnig ang salitang fasting o pag-aayuno. Madalas, iniuugnay natin ito sa pagkain dahil napakahalaga ng pagkain at inumin para sa atin araw-araw. Dito tayo kumukuha ng lakas, ng nutrisyon. Kung isasakripisyo natin ito, tiyak mahihirapan tayo. Minsan pa nga makakadama tayo ng panghihina ng katawan. Tandaan na hindi pagdadayet lamang o pagnanais sa pumayat ang fasting. Nagsasakripisyo tayo para makibahagi sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo upang mapalapit tayo sa ganap na kabanalan ng Diyos. Tunay na maraming iba't ibang paraan ng pag-aayuno o fasting. Maliban kasi sa pagkain o inumin, sa panahon natin ngayon, may mga nagpa-fasting na din halimbawa sa paggamit ng social media o sa labis-labis na paggamit o pagkahumaling sa mga gadget. Sa iba naman, hindi na daw sila bibili ng mamahaling damit, sapatos o bag. Ang kanilang maiipon, ibibigay nila bilang tulong sa mga nangangailangan. Sa iba naman, hindi muna sila mamimintas o mamumuna o magmamarites o kaya di muna makikialam sa buhay ng iba. Iba't ibang paraan ng pagsasakripisyo. Ikaw, ngayong Kwaresma, paano ka mag-aayuno? Paano ka magsasakripisyo? Mga kapanalig, sa ating pagsasakripisyo, alalahanin natin na hindi lamang tayo umiiwan sa paggawa ng mga labis o masasarap na bagay. Bagkus, ang tunay na layunin sa ating pagsasakripisyo ay mas maging malinaw ang daan na ating tinatahak patungo sa kabanalan upang masundan natin si Kristo. Nais natin na tularan si Jesus. Nawa sa panahong ito ng Kwaresma, dalisayin natin ang ating puso at diwa at pagputihin ang ating mga gawa. Alisin natin ang mga labis o mga bagay na makakasagabal sa daan tungo sa ating pakikiisa sa ganap na pagsasakripisyo ni Jesus hanggang sa makibahagi tayo sa ganap na paghahari ng Diyos dito sa lupa para nang sa langit. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating panaligan, nananatiling matapat at hindi nagmamaliw magpakailanman. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.